C3 Takol Dennis POV. Hindi na muling bumalik si Angie pagkatapos ng pag-uusap namin kahapon. Sana'y pumasok siya ngayon. Kailangan kong malaman lahat para malinawan ako. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga sinabi niya at mayroon ding party sa akin na para bang gustong paniwalaan ng mga yun. Ngunit mas mahirap kung maniniwala ako. Ang hirap isipin na ang isa sa mga taong tinitingala mo ay "Good morning!" Napalingon ako kay Andy na nasa likod ko lang pala. Hindi ko siya napansin agad dahil sa lalim ng iniisip ko. Ngumiti ako at tumugon sa bati niya. "Morning! Kamusta na ang baseball practice mo kahapon?" Tanong ko sa kanya. Nasalubong ko kasi sa pagkatapos ng pag-uusap namin ni Angie. Naka-uniform siya ng pang-baseball. May practice daw sila nitong buwan kasi na ito may dumalaw na representative ng school galing US. At sa isang buong buwan ay mga napiling tuturuan ng baseball sa aming school. Isa si Andy ang best friend ko sa mga napili. Yung kahapon ba? Maayos naman. Magaling ako syempre. Naniningkit pa ng mata niya dahil sa pagngiti niya sa akin. "Tara, pasok na tayo. Baka nagsisimula na ang klase." Sabi ko naman sa kanya. Tumango naman siya sa akin at ngumiti bago namin tuluyang tahakin ng daan papunta sa classroom. Pagkapasok namin sa classroom ay nadatnan namin na nasa harap ang buong klase at tinitignan ng blackboard na akala mo'y may pagsusulit na nakadikit doon. Lumapit kami at nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Yung buong blackboard, puro litrato, mga litrato ni Angie. Nakatali siya sa upuan. Puro dugo ang damit niya. Nakapikit at namumutla. Napatakip ako ng bibig sa nakita ko. Sinong walang awa ang may gawa nito? "Ano nangyayari?" Tanong ni Angie sa lahat. Lumingon lang si Nicole na tila gulong-gulo at nanlalaki din ang mga mata. Dahil tulad ko, hindi rin siguro siya makapaniwala sa nasa harapan niya. "Hindi ito pwedeng makalabas sa klase. Tanggalin natin ang mga pictures na yan. Kung sino man ang titrip dyan, tigilan nyo na. It's not funny anymore." Sigaw ni Nicole sa buong klase. Sa tingin niya, biro lang ito. Biglang may nag-ring na phone. Hindi masyadong marinig ngunit alam namin na may tumutunog na cellphone. Tinignan namin ang mga cellphones namin pero wala namang galing doon. Nang biglang tumahimik, napansin namin na galing ang tunog sa drawer ng teacher's table. Binuksan agad ni Andy ang drawer at bigla siyang napahakbang palayo sa teacher's table. Isang kakaibang tunog ang narinig namin mula sa cellphone. Nakakakilabot. Ramdam na ramdam ko ang pagtaas ng mga balahibo. Kakaiba. Kakaibang kaba. Patuloy pa rin ito sa paggawa ng ingay. At kahit isa sa amin ay walang lakas ng loob upang kuhanin ito at sagutin. "Uy, sasagutin nyo na," sabi ko sa buong klase. "Patigilin nyo na nga yan, ang ingay," utos ni Amanda na nakapamewang ngunit halatang takot din naman. Patuloy pa rin ang pagtunog ng cellphone. "Ako na nga, mga duwag," sigaw ni Rain. Nang kuhanin niya ang phone at sinagot ito. Ilang segundo ang nakakaraan at binaba ni Rain ang phone sa mesa. "Ilaw speaker ko daw eh." Wika niya habang nakatulala na para bang nakakita ng multo. Napaatras siya pagkatapos niya itong ilapag sa teacher's table at natahimik. "Kamusta na kayo?" Biglang nagsalita ang caller. Ramdam ko ang
Pagiging kabado ng magiging kabado ng lahat. Para kaming nakikipag-usap sa isang demonyo. Napakalalim ng at tila ba may kakaibang echo ang binibigay ng boses niya. Si Angie, ayos lang dito. May pang-asar na kaming narinig sa tono ng boses niya. Pero hindi ko may papangakong makakamusta pa niya kayo. Patay na si Angie? Iyon ang unang tanong na pumasok sa isipan ko. Mula ako napatingin sa mga litrato sa blackboard. Parang kahapon lang ay nakausap ko pa siya. Hindi ko may paliwanag ang nagdarama ko. Halong-halong lungkot, kaba at takot. Ilang minuto nang nakakaraan at di pa rin siya umiimik. Tinignan ko ang buong klase. Kumpleto naman kami. Kung hindi sa amin nanggaling, sino ang tumatawag? Boo! Biglang umigaw ang caller. Naging dahilan ng pagsigaw ng ilan sa amin. Pagkatapos niya kaming gulatin ay tumawa siya ng tumawa. Habang tumatagal ay mas lalo itong lumalakas. Mas nagiging nakakatakot. Sino ka? Sigaw ni Amanda. Ako? Kilala niyo ako. Hindi niyo ko kayang kalimutan. Anong ginawa mo kay Angie? Si Nicole naman ang nagtanong. Sino kaya ay susunod ko? Di niya pinansin ang tanong ni Nicole at nagpatuloy lang sa pagsasalita. Ano bang kailangan mo ha? Tanong naman ni Camille. Wala. Gusto ko lang maglaro. Wala kaming ginawang masama sa'yo. Wala nga ba talaga? Ilang segundong katahimikan, naguguluhan talaga ako. Kung wala sa aming sino, alam ko lahat ng sekreto niyo. At gagawin kong sandata ang mga iyon laban sa inyo. Pagpapatuloy ng caller. Pagkasabi niya ng mga katagang iyon ay naputol na ang tawag. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako mamaya. Siguro hanggang kamatayan ko maaalala ko pa rin ang boses na yun. Naghari ang katahimikan sa klase. Ni walang kayang magsalita dahil sa nangyari. Alyana? Biglang sabi ni Mary kaya napatingin ang lahat kay Alyana. Nakahawak ang dalawa niyang kamay sa ulo niya at nagsisigaw na para bang isang baliw. Wala akong kinalaman. Si Angie, wala akong kasalanan. Angie, patawarin mo ako. At bigla na lang siyang tumakbo palabas ng classroom na sumisigaw pa rin. Naalala ko tuloy ang mga sinabi sa akin ni Angie noong isang linggo. Noong nakita ko siyang umiiyak sa CR, nakaupo lang siya sa may dulo at may hawak na cutter. Nakatapat na ito sa may pulso niya at unti-unti niyang sinusugat ang sarili niya. Angie! Sigaw ko habang papunta sa kinuupuan niya. Kinuha ko ang cutter at inihagis ito palayo sa kanya. Denise? Umiyak pa rin siya na sambit niya. Ano nangyari? Bakit ganito? Nakita ko na mga higit na pala sa isang sugat niya. Puro sa braso pati sa mga kamay niya. Buti na lang ay di natuloy ang kanyang paglalaslas sa mismo niyang pulso. Gusto mo bang malaman ang sikreto ko? Imbes na sagutin niya ng maayos ang tanong ko ay sinagot niya ito ng isa pang tanong. Dadalhin na kita sa klinik. Hindi ko pinansin ang kanyang tanong. Bagkus ay inabot ko ang kamay ko sa kanya upang makatayo siya. Ngunit tinititigan lang niya ito at muling nagsalita. May karelasyon ako sa klase. Angie? Tumingin siya sa akin na sobrang blanco ng mukha niya. Ayos lang ba siya? Si Alyana. Kadiri, diba? Tapayo siya. Hindi, ano ka ba? Walang rason para magpakamatay dahil lang doon. Nag-away kami.
isang malaking away. Galit na galit siya sa akin. Nagsimula na siyang humagulgol at takpan ng kanyang mukha gamit ang dalawa niyang mga kamay. Angie, sabihin mo sa akin, tulungan kita. Hindi na. Huli na, Denise. Nangyari na kung ano dapat mangyari. Ayoko mandamay ng ibang tao. Tumingala na siya upang tumingin sa akin. Bakas pa rin sa mukha niyang lumhang lungkot. Umiti siya ngunit alam kong hindi totoo. Tumayo siya na parang isang walang buhay na tao. Sinutang blazer niya at lumakad papalayo. Simula noon ay unti-unti nang nag-iba ang ugali ni Angie. Tinanggal ni Nicole lahat ng mga litrato ni Angie. Hindi pwedeng makalabas to sa klase natin. Walang pwedeng magsalita tungkol sa nangyari. Wika ni Amanda sa aming lahat. Isang sikreto ito ng klase. Dagdag pa niya. Isang bagong sikreto na naman. Isang bagong sandata laban sa amin. Tahimik pa rin ang lahat. Tinago ni Nicole ang lahat ng picture sa locker niya. Sa dulo ng classroom, dumating na ang substitute teacher namin para sa chemistry. Dahil sa wala pang nakukuhang bagong advisor para sa section namin. Chemistry at biology teacher kasi si Teacher Yuko. Napabuntong hininga ako habang iniisip ang lahat na nangyari. Lahat na nangyayari at lahat na posibleng mangyari. Bumalik na kayo sa mga upuan nyo. Pamungad ng pumating na teacher sa amin habang nilalapag niya ang mga gamit niya sa teacher's day. Umupo kaming lahat, wala pa rin umimik. Anong himala ang nangyari? Aba, tahimik nyo ngayon na. Kung alam nyo lang ang nangyari. Siguro next week darating na ang bago nyong advisor. Sana naman ay sumunod kayo sa kanya katulad ng pagsunod nyo kay Teacher Yuko. Ha? Sabi pa niya. Bagong advisor? Bakit may kakaiba akong nararamdaman na hindi magandang idea yan? Saan ka pupunta, Denise? Tanong sa akin ni Annie. Habang nagmamadali ako sa paglabas sa classroom. Mahaba ang free time namin kaya naisip ko na ito ang tamang oras para simulan ko ang paghahanap ng mga sagot. Mag-iimbestiga, sagot ko pa. Pakiramdam ko wala akong sa katinuan ngayon. Ha? Tanong pa ni Andy ngunit imbis na lumagot pa ako at tumakbo na ako palayo. Dapat walang masayang na oras. Gusto kong malaman ng lahat. Ako na mismo ang maghahanap. Ako ang lalapit sa kanila. Narinig ko muli ang akong tinawad ni Andy pero hindi ko pinansin yun. Hahanapin ko kung saan nagpunta si Angie pagkatapos naming mag-usap. Kahapon, may natanggap siyang text message. Nakita kong pumunta siya sa mas nakakaangat na palapag. Ang dami ko nang pinagtanungan pero ang sabi niya hindi daw niya nakita si Angie ng araw na yon. Susuko na sana ako nang nasa lubong ko si Mrs. Espiritu. Ma'am! Tawag ko sa kanya. Lumapit siya sa akin habang yakap-yakap niya ang hawak niyang libro at ibang pirasong kwarterno. Umiti siya sa akin at tumugon. O bakit, Denise? Kailan niyo huling nakita si Angie? Angie na Luz? Yung kaklase mo? Opo, ma'am. Nakita ko siya kahapon na pumasok sa room 101A. Hinabol ko nga siya kasi napadaan siya sa faculty room. May papabigay sana ako sa klase niyo pero mukhang may gagawin siyang mahalaga. Kaya nagmamadali. Kaya hindi ko na siya sinundan pa. Tugon ni Mrs. Espiritu sa tanong ko. Ganun po ba? Sige po, salamat. Tumiretso ako sa sinabing room ni Mrs. Espiritu. Isang abandonadong room. Kailan pa ba nagamit to? Mukhang ilang taon na ang nakakalipas nang may